Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong nakalap na video dito. Ito ang video ni Harry Roque at ni Boljakera Maharlika kung saan nagkikita pala sila doon sa The Hague sa Netherlands. Ay nagkita rin ng dalawa. Talagang team up itong dalawa, magka-team talaga ito. Grabe kung magsalita. At atin pulsuhan dito, meron tayong napagagaling na isang attorney at ating pulsuhan kung talagang makakuha ba talaga ng asylum itong si Harry Roque, kasi pinagyayabang niya na goodbye na daw sa mga bangag dahil sa hindi na siya pwedeng kunin o pauwiin o kasuhan dahil nandiyan na siya sa Netherlands at positibo siya na magkaroon siya ng asylum. Kaya atin muna panoorin ang mga bidyong ito at bago natin bigyan ng reaksyon. Mayanig na kayo dahil malapit nang matapos ang iyong mga panahon at ang mga Pilipino gising na sa katotohanan na kinakailangan ng tunay na pagbabago na imposible habang nandiyan ang mga bangag. O, diba? Correct. Kahit kanino dyan, sa NBI, sa kapulisan, huwag kayong matakot, karapatan nating mag-speak out. At habang tayo tinatakot at sinusupil ang pananalita, lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Itong mga pahayag ni Harry Roque na nag-invite ng mga NBI, kapulisan, military na huwag maniwala at sabihin ang malayang pagsasabi o itong tinatawag na right to expression na hindi naman yung expression na yan kung gagamitin mo sa medyo masama na ay hindi na yan expression, di ba? Kaya ito si Harry Roque parang hindi attorney, parang hindi niya alam yung pinagsasabi niya, lalo na itong asylum. Bakit kaya positive siya na mabigyan siya ng asylum? Meron palang tatlong kategorya. Bago ka makakuha ng asylum, ay dapat meron ka sa tatlong kategorya na ito kahit isa. Pero wala siya kaya mamaya malaman natin. Galing mismo kay Attorney Domingo Cayusa, magaling na attorney sa Pilipinas, ang nagsasabi na it's unlikely that Harry Roque can avail the asylum. Patuloy muna natin tong panglalait na video nitong dalawa. Nagkikita din, no? Grabe. At itong si Maharlika naman, akala niya ay hindi siya ipa-extradite dyan sa Netherlands o sa Amerika, kung saan man, di ba? May plano na rin ang gobyerno diyan, matagal na. Humahanap lang ng tiempo. Kaya isa-isahin to isa-isahin lahat ito. Walang kawala. Alright, patuloy tayo. Ang sarap talaga pag asylum seeker ka na hindi ka na mahahabol. Net nyo, hindi na ako mahahabol. Kaya ngayon, bangag, o, di ba? Okay, ayun, no? Grabe, akala niya talaga na ma-approve yung kanyang asylum, no? Nik-nik daw, nik-nik nyo, bangag-bangag. Palaging dinidiit nila, no? Idinidiin talaga, dinidiin na bangag talaga si PBBM. Kahit nagpa-drug test na noon si PBBM, ay ganun pa rin ang kanilang sinasabi. Kahit nalaman na yung kanilang ginawang video na pulburon ay pike, ay ganun pa rin ang sinasabi nila na bangag. Ang naniwala dyan ay makikitid lang na utak Kaya nga magtaka nga ako, merong mga tao na nagsasabi din ng ganyan, pero hindi nila tinitingnan kung totoo, di ba? Yan ang paratang nila na gusto nilang i-prove na bangag si PBBM para ma-impeach ito automatic. Kasi ang pagiging drug addict ng isang public official ay pwedeng ma-impeach dahil sa ganun. Kaya ito lang ang kanilang maitapon kay PBBM, yung bangag-bangag issue na yan Pero tapos na yan mga kababayan. Hindi totoo, kahit sa pulburon video na pinalabas ni Harry Roque, hindi rin totoo. Kaya gawa-gawa lang talaga ito. So Harry Roque talagang positive siya, no, na magkaroon siya ng asylum sa Netherlands. Ito, balikan nga natin na itong sinabi niya, Habol.
Net nyo, hindi na ako mahahabol. Kaya ngayon, bangag, o, di ba? Hindi na daw siya mahabol eh. Hindi daw mahabol. Mamaya, 2 months lang pala yan eh. Sabi niya, one year and a half daw na hindi siya mag-allow dyan dahil nag-apply pa siya ng asylum. Ang asylum daw ay 1.5 year ma-approve. At sa 1.5 year na yan, na nag-apply ka, ay hindi ka pwedeng hulihin. Totoo naman yan na habang nag-apply ka sa Netherlands ng asylum, ay hindi ka pwedeng hulihin. Pero ngayon, kakaiba kasi itong kaso niya, pwede siyang i-request ng Philippine government sa Netherlands na pabilisan yung fact check, yung pagtingin sa background ni Harry Roque. At kapag nalaman yan ng consulate ng Netherlands na meron palang kaso ito at hindi totoo yung mga sinasabi niya, ay mapabilis ang kanyang pagritaso o pagtingin sa kanyang asylum. At kung malaman na nagsinungaling, ay 2 buwan lang ang pinakamatagal. Ay pabalikin na siya dito sa Pilipinas. Or kung saan na bansa na pwedeng kumukup sa kanya, ay papuntahin na siya doon ng Netherlands. Kaya itong halakhak ni Roque dito, tingin ko ito'y huling halakhak eh. Grabe talaga. Parang hindi attorney, no? Parang hindi niya alam yung batas. Mamaya basahin natin yung batas ng Netherlands bago natin ma-avail ang tinatawag na asylum sa Netherlands. Okay, patuloy tayo sa video. I am now a bona fide asylum seeker, so I now have the right to non-refuma. Hindi na ako report pabalik ng Pilipinas hanggang hindi matapos yung aking application. And ang process ng application takes about 1.5 years. So dito naman na kayo nakapag. Dito na muna. Wala nang tago-tago, kaya nga nung pumirma ako ng aking asylum application, napaluha talaga ako. Napakagulgul kasi sabi ko first time in 6.5 months din ako nagtatago sa mga bangag. Ito, talagang nagtatago talaga pala siya, no? Tago ng tago pala ito, TNT. Sabi niya ay natuwa daw talaga siya, umiyak siya, magulhol, hindi na siya huhulihin. Paano hindi ka huhulihin? Hindi pa nga na-approve eh. At 1.5 year daw, sabi niya, ma-approve ang application. Yan kung hindi yan i-request ng Pilipinas na tingnan ang ang background niya, i-fact check ito. At kapag na-fact check ito within 1 month or 2 months, ay papauwiin na to. At hindi ma-approve yung kanyang asylum. At kapag tatagalan niya ang pagharap sa Congress, di ba? Ma-found guilty na siya dyan. At hainan na siya ng talagang warrant of arrest. Katulad kay Kibuloy, di ba? Hindi ito tatantanan ng gobyerno eh. Kapag ganitong mga bibig na sobrang panglalait sa gobyerno kasi ang tinitira, dapat ay huwag tirahin ang gobyerno. Kasi wala kang magagawa. Sa panahon nga nila, sila yung gobyerno, walang nagagawa ang mga dilawan, mga pinglawan, di ba? Kasi ikaw ang gobyerno eh. Ganun din kay PBBM. Hindi nila kayang banggain o pabagsagin si PBBM dahil ito nga ang gobyerno. At kung walang tulong yan sa nangyari lang yung EDSA Revolution dahil sa tulong ng Amerika sa Pilipinas. Tumulong sa mga dilawan, ginamit ang mga dilawan para pabagsagin si Marcos noon. Pero kapag walang tulong galing sa external, galing sa Amerika or Amerika talaga, kasi ang China tumutulong naman palagi kay Digong. Pero kapag Amerika ang mag-set up niyan, pwede ring patalsikin si PBBM. Pero kung sila lang, si Digong lang, ay wala. Mga DDS, walang mangyari dyan. Ay talagang magaling ang gobyerno natin. At ang Amerika ay kumikiling na kay PBBM. Kaya malayong mangyari ang EDSA Revolution na tinatangka nila. Okay, so tingnan natin tong babasahin natin ang rules ng Netherlands bago kayo magkaroon ng asylum, si Harry Roque. So ito yan. Ito yun, basahin natin Asylum seekers
are permitted to stay in the Netherlands if they are at risk of being persecuted in their own country because of ito yung tatlong sinabi ko. 4 na pala, oh. So sa lahat ng kukuha ng asylum seeker, make that asylum, ito yung mga seekers, ito yung mga tao na gustong magkaroon ito sa Netherlands at doon na sila magtago. Ang maganda sa asylum seeker ay kapag na-approve yan ay pwedeng magtrabaho ka na doon ng walang kaukulang working permit, wala ng visa, automatic na. Pero limited lang to 5 years ang pagiging asylum seeker at mag-apply ka na naman muli. 5 years lang yan. So ito, kapag ikay persecuted in your own country, ibig sabihin hinahabol ka, pinahihirapan, tinutorture because of your ethnicity, o sabihin natin merong racial discrimination because of ethnicity, yung pagiging tribal, sabihin natin minority tribal, pwede yun. Ngayon dahil sa religion, katulad sa China na sinusunog nila yung mga mosque ng mga Muslim sa China, pwede rin yun dahil sa religion, pinipersecute sila. Sa nationality, sa pagiging Pilipino mo, na pinipersecute ka rin pero malayong mangyari na meron tayong sa sariling national, di ba? Wala namang nangyaring ganyan. Ito ang ina-applyan ni Harry Roque, itong political beliefs. Dahil political persecution daw. Yun ang sabi niya. Ngayon, kung pumasok siya sa political beliefs, itong number 4, ay pwede siya magkaroon. Kung hindi i-fact check ng Netherlands ang record ni Harry Roque. Ngayon, ang ilan dyan na mga katanungan ng Netherlands kay Roque ay meron bang torture, tinutorture ba siya? Meron bang death penalty sa inyong lugar? Kapag mayroong ganyan, ay pwede siya magkaroon ng asylum sa Netherlands. Kapag tinutorture or mayroong death penalty, wala eh. Wala tayong death penalty, wala ding torture na nangyari. At yung kanyang political beliefs, alam naman natin na mali. Dahil kasama nga niya si Digong, di ba? Inandyan na nga si Digong sa sa Netherlands. Ibig sabihin, ang mga kasama ni Digong ay mali rin. At isusunod na sila ng ICC, di ba? Pero si Harry Roque hindi siya connected sa EJK. Tanging si Bato de la Rosa lamang and company. Kaya iba ang kaso ni Harry Roque. It's all about Pogo sa sindikato ng Chinese Connection. Yun ang kanyang kaso. Alright, balik tayo sa ating video, mga kababayan. Groups are also planning to block his asylum bid. Vivian Gulia has more. Harry Roque to apply for asylum in the Netherlands. Roque announced this plan on Monday, citing alleged unjust prosecution by the House Quad Committee, which ordered his detention after he failed to submit subpoena documents, including his statement of assets, liabilities, and net worth. According to the government of the Netherlands website, asylum seekers are permitted to stay in the country if they prove that they are at risk of being persecuted in their own country because of their political beliefs. But Malacanang says this is not the case for Roque, who was implicated in the Pogo controversy. How could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro echoed this call. Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Tama nga siya ng dating administration, dating presidente na talagang pumapalakpak doon sa extrajudicial killings. Okay, umuwi ka na dito sa Pilipinas kasi wala ka namang iaambag dyan. Actually,
kung sinasabi na nga ng Vice President Ocampo mismo ni Duterte na hindi ikaw ang siyang mag-lead doon or magiging parte, bahagi no, ng team pala ng defense ni Duterte, di dapat umuwi ka na dito sa Pilipinas at harapin mo yung mga cases na dapat mong harapin dito sa Pilipinas. Ito ang nakakahiya kay Roque nung umpisa, di ba? Sa pagdating ni Digong sa ICC, pagdala doon ay after 2 days ay dumating si Harry Roque, naka-Amerikana at umasta na parang magaling na attorney. Yung batas nga lang ng Netherlands, hindi niya binasa yung mga artikulo doon kung pwede ba siya sa asylum. Pirma ng pirma lang siya, hindi niya binasa ano bang klaseng attorney yan. Ngayon sabihin niya na na magkaroon siya ng asylum. Wala siya wala doon sa kategory na binigay, hindi siya pumasok. Kaya nagtaka lang ako, gaano ba talaga katalino itong si Harry Roque? Parang si Sara lang, no? Si BP Sara. Parang hindi mga attorney. Sabi nga ni Sara noon sa Congress, walang batas-batas dito, walang batas-batas. Grabe. Attorney tapos walang batas-batas. Dahil hindi nila alam gaano ang batas ng konstitusyon. Dahil siguro na mamayabas lang noong nag-aaral pa, akyat lang sa bayabas, di ba? Mga kababayan, sa panahon ngayon baka naglalaro lang ng Dota. Naglalaro lang siguro ng Counter-Strike, ng Dota ang mga yan. Ay hindi ko lubos maisip, no? Dapat kung attorney ka, alam mo ang mga batas na ganyan. So dapat kung totoong attorney ka at alam mo ang batas, hindi ka sumali sa Pugo. Si Roque yung yung legal counsel ng Pugo. Siya yung nagposisyon ng mga papeles sa Pilipinas, kaya approve ang Pugo kaagad kasi sila yung sila yung gobyerno noon pagpasok ng Pugo, kaya approve. Kaya nagiging milyonaryo bilyonaryo pala si Harry Roque automatic dahil sa Pugo. Grabe no, kung attorney ka and then public servant pa, bakit gawin mo yan? Kung may utak ka. Ganon din kay BP Sara, bakit gawin niya ang mga confidential fund na yan? Kung may utak siya, attorney pa naman, di ba? Alam niya ang mga violation. Yung kanyang culpable violation of the Constitution, meron pang betrayal of public trust, at marami pang iba na kaso, grabe. Parang hindi attorney, no? Okay, balik tayo dito sa video. Lalo na sa mga congressional hearings. Pwede ho bang tawagin niya na pribilehiyo? Ito na, panoorin at pakinggan nating mabuti, mga kababayan. Ito na yung interview kay Attorney Domingo Cayusa, dating Integrated Bar of the Philippines presidente ito ng IBP, International Bar of the Philippines, Integrated Bars of the Philippines. Presidente ng mga attorney sa buong Pilipinas. Kaya magaling ito si Attorney Domingo Cayusa. Ito, courtesy sa atin ng Teleradyo Serbisyo. Kaya atin pakinggan mga kababayan, ha? Napakagaling na pagka-explain dito ang about the asylum of Harry Roque, kung pwede ba o hindi. Opo, it is a privilege kasi hindi naman automatic na ibibigay yan. It's not a matter of right. Opo. So sinong qualified para humiling yan? Well, anybody has that option, but whether or not they will be granted, depende ho. Kasi hindi ho naman lahat at mahigpit ho, meron silang mga batayan. Unang-una, you must have a well-founded reason to fear persecution because of your race, religion, nationality, or political opinion. Necessary ho ba doon sa bansang hinihingan niya ng pagbigyan yung kanyang request for an asylum, nakausapin din yung bansang pinanggalingan ng taong humihiling? In this case ay ang Pilipinas? Of course, the double check din, titignan din ng bansang nag-apply mo na asylum kung totoo yung pinagsasabi. So, that's why we have diplomatic relations with these countries para they can also validate or fact-check yung mga pinagsasabi mo. So, of course, they do that with government through diplomatic channels. Hindi ho naman kaagad-agad ito. But, of course, in the Netherlands and many European countries,
mabilis-bilis ito. Interview, meron kang medical check-up, tapos about 2 months or less, malalaman mo na kung pagbibigyan ka ba o hindi. I-check. Halimbawa ko, tatanong nila, totoo bang meron tayong death penalty dito? May torture ba? Pag ikaw nahuli, will there be inhumane or degrading treatment ng preso? Lahat yan, wala. Kasi sa konstitusyon natin, bawal nga yan. So, may mga, and then yung persecution because of race, religion, nationality. So, i-fact check po nila ito. Kasi siyempre, kung ikaw naman yung nag-aalid, sasabihin mo ito. Kasi kung hindi ito mga rason, ang sasabihin mo, ibang rason, hindi ka tatanggapin. Ayan, talagang hindi matanggap si Harry Roque sa asylum niya sa Netherlands. Dahil wala, hindi pumasok sa 4 pala yun, sa na babatayan bago ka tatanggapin, di ba? Walang ang death penalty, walang political persecution sa bansa natin. Hindi katulad doon sa Syria, di bang mga tao doon ay meron ng because of religion, di ba? Because of war. Mamamatay sila doon, delikado sila. Kaya totoong pwedeng hihingi ng asylum ang taga-Syria because of their ethnicity, because of their religion. Pumasok sila because of war, because of persecution, pasok na pasok. Kaya pwede yun, pero si Harry Roque hindi, iba. Siya ay man running from the law. Siya yung tumatakbo. Tinatawag nga siya na pugante ng ng Kongreso. Sa Kongreso, pwede siyang tawaging pugante, pero in general, hindi siya pugante dahil hindi pa siya nakulong at hindi pa na-proven na siya ay kriminal. Pero sa terminology ng Congress, dahil merong ang warrant siya doon at hindi siya sumipot, so ibig sabihin, tumatakbo na siya. So pugante na siya. Sa Kongreso lang yun Pero in overall situation ay hindi pa siya pugante dahil hindi pa nga nakulong. Kaya ito magaling magpaliwanag si Attorney Domingo Cayusa. At dito kapag napanood ito ni Harry Roque, mahimasmasan to Yung tawa ng tawa niya kanina, grabe no? Sabi niya, niknik nyo, bangag-bangag. Ay nako, parang huling tawa na yata yun Anong silbi ng buhay niya kung palaging nagtatago? Yung pera na hindi niya gaanong magastos yung pera niya Baka naka-freeze din yun, hindi natin tiyak Baka makuha ng gobyerno yun kasi sa pugo sa pugo na pera yun. Pero ganun pa man ay meron pa itong ibang account si Harry Roque na hindi na di ba? Hindi nakikita. Milyonaryo biglang milyonaryo. Kaya nga nagka-boyfriend ng ng gwapo, di ba? Dahil mapera. Okay, patuloy tayo kay kay Attorney Domingo Cayusa at kay Johnson. Si Johnson itong gwapo na broadcaster ng Tili Radio Serbisyo. Sa pinakasimpleng benepisyo at to what extent na po pwede ho siyang magstay sa isang bansa? Well, depende ho yan sa bansa, But for the Netherlands, ang isa ho dyan ay magbibigyan ka ng residency for at least 5 years. Pwede rin hong magtrabaho ka without any... kung ikaw ay nabigyan ng asylum, magtrabaho ka without need of work permit. Bagamat Attorney Cayusa, kami pwede namang iapila pa ni Attorney Roque in case na sa initial po niyang paghiling ng asylum ay ma-denied, pero in case na magkaroon ng finality yung decision po na wag siyang pagbigyan ng asylum, ano bang susunod? Kailangang makalabas agad-agad siya ng the Netherlands or paano? Oho, hindi ka papapasukin hanggang dun ka lang sa immigration o kaya dun sa temporary shelter for asylum seekers. Pababalikan ka na sa country of origin mo o kung merong ibang country na gusto kang kupupin, doon ka pababalikin. Oo, pero sabi nga ho nung ilang nag-o-observe, Attorney, yan ba'y po pwede halimbawa na hilingin ng Philippine government or kahit ng idaan sa Interpol na pabalikin siya ng Pilipinas considering na meron siyang contempt order from the Quad Committee or ibang usapin po yon? Well, ibang usapin ho yun kasi yung contempt order hindi naman criminal offense yung dyan. It's just a compulsion process and power of the legislature
when it conducts investigations in aid of legislation. Ang mas mabigat na kay Attorney Harry Roque, kung nakakasuhan na siya, nadadawit siya dito sa mga mabibigat na kaso ng mga pogo na kliyente niya, kung mayroon siyang mga pending criminal cases, yun ang mas mabigat kasi kung mag-i-issue ng warrant of arrest, pwede rin hingin ng Republika ng Pilipinas ang tulong ng Interpol. Ayan, so hindi pala pwede na muna, ipa-Interpol ito. Dapat ma-prove muna yung kanyang mga kaso sa Pugo dahil yun ang pwedeng mabigat daw na kaso yung sa Pugo kaysa doon sa Congress. Kaya ito, sabi ni Attorney Domingo, kapag proven na siya doon, guilty sa kaso niya sa Pugo, ay pwede na siyang ipahuli sa Interpol, extradite, di ba? Pati na yung si Maharlika, grabe naman manira yun. Libel yun di ba? Laging nagsasabi ng pulburon, pinagmumura si PBBM. Kung si Maharlika na yan, madali lang naman matuntun yan kasi presidente. Isang tawag lang sa Amerika, sa consulate ng Amerika ay hahanapin na yan Kaya nga lang may kabaitan pa rin si PBBM. Pero genius yan. Isa-isahin ito lahat ng galamay ni Digong ay isa-isahin talaga yan. Lalo na itong naninira na Buljakira ay bilang na rin ng araw niyan. Kapag na nakakasuhan na yan at magkaroon niya ng extradite din yan, extradition. Kukunin din yan ng Interpol. Kasi national security itong si Buljakira Maharlika kasi tinitira niya presidente at saka administrasyon. Kaya sa national security sila papasok na kaso. Napakabigat na mga kaso yan kapag kalabanin mo ang presidente. Ito, tapusin natin ang video courtesy ng Teleradio Serbisyo. Isa na lang po Attorney Cayosa, para lamang ika nga ay pareho tayo ng page na binabasa. Kailan ba tinatawag na pugante ang isang individual at hindi? Kasi sabi ni Attorney Roque, hindi ako pugante pero ang sabi ng DOJ, ang turing sa kanya ay pugante. This is why side sleepers with sciatica are switching to this genius affordable device. Easy? Well, parang pugante siya in the sense na kasi may contempt order, merong power to put him in detention hanggat mag-comply siya dun sa kanyang obligasyon as a resource person dun sa mababang kapulungan. But technically, it is really when the courts issue a warrant of arrest and you evade that. So, yun yung technical or strict sense ng pugante. Ayan, so yun. Dito lang tayo magtapos. Yun pala, maging pugante ka lang kung Supreme Court na talagang mag-issue ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest kasi na-issue sa kanya ay sa Kongreso pa yun. In contempt sa Congress dahil sa hindi niya pagsagot at pagsipot sa mga hearing. Pero kapag ang nagbaba ng warrant of arrest na yan, ang nagpalabas ay Supreme Court na, ay diyan na, pwede nang ma-extradite ito at pwede nang sabihin pugante. Ayan, so bad ending mga kababayan. Masamang ending, hindi happy ending. Ito'y tragedy ending sa buhay pa rin ni Roque. Matulad ito kay Digong. Lahat sila matulad kay Digong kung hindi nila harapin ang kaso. May pagkakamali Ang masakit kasi, tinitira nila ng personal ang administrasyon, ang presidente. Kaya habulin talaga sila. Mabuti pa hindi na lang ito nag-ingay. Hindi na siguro ito isasama kung hindi nag-ingay itong si Harry Roque. Ingay ng ingay, nag-imbento pa ng pulburon video. Pinapalabas pa, di ba? At din yan, konektado din yan si Maharlika sa pulburon video na yan. Si Maharlika ang nagpapakalat niyan. Kaya itong dalawa, balikan nga natin to. Nakakatawa tong mga nila dito Lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Ang sarap talaga pag-asylum seeker ka na hindi ka na mahahabol. Ayun. Partner talaga ito. Partner itong dalawa. Net nyo, hindi na ako mahahabol. Kaya kayo, bangag. Ayan. Pareho ang itong dalawa, pareho ang ending nitong dalawa Itong babaeng Buljakera
ganun din ang ending nito, kulungan. Dahil merong mga libel case na to sa Pilipinas hindi lang mahuli sa labas kasi hindi pa siya binigyan ng focus ng gobyerno. At kapag matapos na tong sila Harry Roque, isusunod na itong mga nasa baba nila katulad nitong Maharlika. Dapat hihingi na rin ito ng asylum sa Netherlands si Maharlika, di ba? Paano siya hihingi? I-fact-check yung kanyang record sa YouTube, magkikita doon na naninira siya Naninira siya, hate speech. Bawal yan sa YouTube. At hindi yan ground na magkaroon ka ng asylum, yung pagbablogger, di ba? Okay mga kababayan, pag-comment sa ating comment section. Ano ang masasabi nyo sa asylum seeker na si Harry Roque? Siya ba'y magarantiyahan ito o hindi? Pag-comment na lang at sa ating mga bagong tagapanood ay huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share our videos. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.